Hi guys, it's me, Randy Ubal, your Filipino teacher here in Thailand. And for today's video, part 3 na po ng aming long weekend gala sa Chonburi Province dito sa Thailand. Ito na rin yung last day namin. So ang una namin pinuntahan ay dito sa sikat na skywalk dito sa Chonburi. So as usual, madaming tao kasi alam nyo na, long weekend holiday dito sa Thailand. Kaya super daming tao talaga, as in super. Grabe naman yung super, ang OA. Pero totoo, madaming tao kasi kailangan pang pumila para makakuha ng magandang litrato. Nakikita ko lang to dati sa TikTok, sa Facebook, ganon. And then, ngayon napuntahan ko na. By the way, yung nakikita nyong mga makukulay na anik-anik dyan sa gilid ay mga ribbon or yung string ba. Kasi ang paniniwala nila, kapag nagtali ka dyan ng kahit isang ribbon lang, ganon, pwede kang mag-wish. Yan ay base lang po sa mga narinig ko ha, sa explanation nila sa akin. Correct me if I'm wrong. Pero hindi ko na tinry kasi hindi naman ako naniniwala. Sa mga oras na to, super excited na akong ma-experience yung skywalk na sinasabi nila dito sa Chonburi. Buti na lang at maganda ang panahon at medyo may hangin ng konti kahit na napakainit ng panahon talaga. Kasi kung umaambon or malakas ang ulan, for sure hindi namin may experience to. Bago mo marating yung skywalk, ayan, makikita mo tong napakagandang view papunta doon. So ayan, ang ganda ng view, diba? At syempre, fresh pa kami. Mas fresh pa kami sa fresh na lumpia. Until nakita ko tong aakyatin namin. Para bang nagdalawang isip akong tumuloy na. Kasi kailangan kong mag-change outfit talaga. Hindi naman ako na-inform na mag-hiking pala kami. So ayan, nauna na si Ray Marie. Ayan po si Ray Marie. Oh, single po yan and available. Mag-hi ka naman. O diba, masunurin. Nag-hi talaga. Si Lian din po yung kasama namin. Single din po yan. At syempre ako din. Single din naman ako and available. Charot. Kung may mga single, ayan, may mga double din naman. E di kayo na ang may jowa. Kayo na talaga. And ito pala yung mga kasama kong aakyat sa skywalk. Say hi guys! Mag-hi naman kayo dyan. Hi! Mag-hi kayo! Ay, wala sila sa mood or sadyang pagod na sila. Kasi naman, may nawawala kaming kasama. Sa ina nga, hinintay namin sila pero naghintay kami sa wala. O, ulitin ko ha. Mag-hi naman kayo dyan. O, hi! Hi na kayo. Ay! Ang hi, ang ating kagalor. At syempre, ang mga Trust Maria. Say hi! So, ayun na nga. 5 years na kaming naglalakad paakyat. Hindi pa rin namin nararating yung skywalk. Yung kaninang fresh na lumpia, wala na, naprito na. Siguro, mga another 5 years pa ang lalakarin namin paakyat. At nakarating na kami sa wakas. Dito na kami sa entrance. Sa mga nagbabalak pumunta dito, magdala po kayo ng 40 baht na entrance fee. At pambili nyo na rin ng tubig. Kasi may nagbebenta naman ng mga tubig dito. At syempre, kailangan mo magsuot ng ganito. Ayan. Honestly, hindi ko na-enjoy masyado kasi hindi ako nakapag-picture ng malala. Kasi naman, ang dami talagang tao. As in talaga. Hindi ako nalulula sa nakikita ko sa baba. Kasi skywalk nga to, diba? Glass nga, kaya nakikita mo yung nasa baba. Natatakot ako kasi baka bumigay sa dami ng tao. Kung meron kang fear of heights, huwag ka nang tumuloy dito kasi masisira lang ang araw mo talaga. And aside from madaming tao, isa sa mga na-disappoint talaga ako. Kasi yung expectation ko, mahaba yung glass walk or yung yung skywalk. Maiksi lang pala. Through the rain. Maiksi lang talaga. As in, kasing iksi ng pasensya ko. Charot. Pero kung pag-uusapan ay view, maganda. As in, maganda yung view. Pero for me, hindi worth it yung 40 baht dito. Dapat nga 20 baht lang or 10 baht. Ay, charot. Pwede pa itong mga kasama ko. Super ma-discarte talaga sila. Naghihintay naman ako dito na medyo kumonte sana yung tao. Kaso hindi na ako nakapaghintay. Tagal kong naghintay talaga para makapag-picture lang ako. Kaya wala akong magandang photo talaga dito sa skywalk na to. Kaya ang ginawa ko, nag-emote na lang ako dyan. Sa yun na nga, 10 years kang umakyat. Tapos 10 minutes mo lang ma-experience. O diba? Ang amazing. Ang galing talaga. So pagkatapos namin sa skywalk, punta naman tayo sa Japan. Ayan, so pumunta kami sa J-Park. So, dito na nga kami nag-lunch. So, pagkatapos namin mananghalian sa J-Park, dumiretso na kami sa last stop namin, which is Bangsen Aquarium. Naririnig-rinig ko na to sa mga co-teachers ko sa school before. Kasi one time, nabanggit sa akin na halos dito daw nag-field trip lagi yung mga summer class students namin. May entrance fee pala dito, 80 baht kapag may work permit ka. Hindi ko alam kung magkano kapag wala kang work permit. So, syempre, aquarium to. So, anong ina-expect mong makita
dito? Mga isda, syempre. Hindi lang naman isda, mga iba't ibang ano din, lamang dagat ba? Mataas ang expectation ko dito sa Bangsen Aquarium kasi noon gusto ko na talagang mapuntahan ito. At yun na nga, nalagpasan niya yung expectation ko. Kung ganda lang naman ang pag-uusapan, super ganda talaga dito. Perfect for educational field trip talaga. Isa lang naman yung hindi ko nagustuhan or na-appreciate. Madaming tao kasi nga holiday. Naiintindihan ko naman. Hindi lang para sa mga bata dito. Perfect din to sa magjowa, sa family, ganon. As in, perfect talaga yung place. Maganda. Kaso, ang problema lang, hindi ako nakapag-take ng mga photos kasi nga, madaming tao. O ito, dito natutuwa ako kasi ulam namin yan kagabi, kinagabihan, bago kami pumunta dito. Diba, bongga? At ito namang isdang ito, hindi ko alam kung ano siya, pero nakakatakot. Napaka-amazing lang talaga ng experience na to kasi ang dami-dami kong mga nakitang isda, uri ng isda na ngayon ko lang nakita. By the way, may mga sharks din pala dito. Ayan, makikita nyo mamaya. Dito sa part ng aquarium na to, dito yung mga may malalaki ng isda. O ayun, pating yun. O shark, diba? Meron pang isa. Parang tatlo yung nakita ko eh. May tanong pala ako guys. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko dun sa nagtanong sa akin. Natutulog daw po ba ang mga isda? Sinagot ko siya ng oo kasi base sa nabasa ko, oo, natutulog ang mga isda. Wala lang silang eyelid. Pero meron kasi yung kumukontra na hindi daw talaga sila natutulog. Kaya hindi ako sure kung tama yung sagot ko. Pero ano ba talaga? Sagutin nyo nga guys. Natutulog ba ang mga isda? Comment nyo nga dyan sa comment section guys. If ever man gusto nyo pumunta dito sa Bangsen Aquarium, dalhin nyo na lang po yung work permit saka passport ninyo. And at the same time, mag-prepare na rin kayo ng 80 baht na entrance fee. Worth it naman po yung 80 baht. Super may enjoy nyo talaga. Ang advice ko lang, timing ninyo na walang masyadong tao yung pagpunta nyo dito. Kasi for sure, hindi rin kayo mag-enjoy. So andito na tayo sa last stop natin dito sa Bangsen Aquarium. And for me, ito na yung pinakamagandang part dito sa aquarium na to. So ayun, wala lang akong masabi, nasabi ko na lahat. I-enjoy nyo na po hanggang sa dulo kasi baka magsisi kayo, hindi nyo makikita yung nasa dulo. Yun pa lang yung pinakamaganda. Lang. So yun lang guys, thank you for watching. Ayan, tapusin mo po hanggang sa dulo ha. May 45 seconds pa. Follow for more!